Mga ka-BBM, nagkagulo sa Kongreso matapos banata ng Makabayan Bloc sa pangunguna nitong si Representative Arlene Brosas, itong si Justice Secretary Boying Remulla, dahil sa pagbibigay nito ng pahayag kaugnay sa di umano ay pagsuko o paghuli sa dalawang aktivista na sina Junila Castro at Jed Tamayo. Sabi ni Brosas, masyadong impartial o bias itong si Remulla. Parang paano ma-assure yung impartiality ng Department of Justice on the investigation conducted or to be conducted, given that the statements made by Secretary Remulla seems to be very biased against Jed and Junila. Sa kalagitnaan ng pagdinig, napaiyak itong si Brosas at naging emosyonal sa naging pahayag nitong si DOJ Secretary Boying Remulla. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Lalo na kung saksi tayo sa mga ganon. In fact, mag-i-interpellate ako noon, Madam Speaker. Samantala, nagsalita naman ang kampo ni DOJ Secretary Remulla at sinabi na hindi pwedeng maging impartial ang sekretary ng DOJ dahil sa ginagawa lang daw nito ang kanyang trabaho. Basta ang importante, ang trabaho ng DOJ is to protect those complainants, yung mga biktima ng kaso. Hindi pwede maging partial si DOJ dyan. Kasi yung trabaho ni DOJ is to protect the victims of crimes, Mr. Speaker. Honorable Arlene Brosas, your time is up. Yes, Majority Leader. Sa huli, galit at sama ng loob ang natamo nitong si Arlene Brosas dahil sa hindi na umabot sa oras ang kanyang napakarami pang tanong kay OJ Remulla. Madam Speaker, I have so many questions on the DOJ, Madam Speaker. I move, Madam Speaker, to defer the budget. Majority Leader, move to suspend that. Ano ang masasabi mo dito, mga ka-BBM? Sino ang mas papanigan at papaniwalaan nyo sa dalawang kampo? Ang Makabayan Bloc ba o ang kampo ni Boying Remulla? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi na napigilan ni Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas na maging emosyonal sa plenaryo ng Kamara sa kasagsagan ng deliberasyon sa 2024 budget proposal ng Department of Justice. Nagtanong ito hinggil sa isyu ng dalawang kabataang sina Jed Tamayo at Junila Castro na dinukot umano ng militar. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Lalo na kung saksi tayo sa mga ganon. Personal na kasama ang mambabatas nang magtungo ang dalawang kabataan sa Commission on Human Rights sa Quezon City noong Martes, September 19, pagkatapos ng news conference ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Kunestyon ng mambabatas ang naging pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na nag-aakusa sa dalawang kabataang aktivista na sumusunod umano sa bagong playbook ng mga rebelding komunista upang makakuha ng simpatya sa publiko. Tanong nito, paano matitiyak ang impartiality ng Department of Justice sa investigasyon gayong ganito na ang mga pahayag ng kalihim? Parang paano ma-assure yung impartiality ng Department of Justice on the investigation conducted or to be conducted, given that the statements made by Secretary Remulla seems to be very biased against Jed and Junila. Naglabas ng pahayag si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na tumatawag sa mga aksyon ng dalawang kababaihan as a new playbook of the CPP-NPA and the activists. Subsequent statement that they were kidnapped and threatened by the military is a part of a choreography. Tama po ba, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker, there was a statement of the Secretary of Justice with
with regard to that matter. Ay alam niyo naman po na ang storya, dalawa ho yan. Si Castro at saka si Tamayo surrendered to the Armed Forces of the Philippines and they executed an affidavit as such. Nung pinesenta na sila ng NTF-ELCAC doon sa presentasyon in front of the media, bumaliktad do sila. Ang sabi nila, hindi ho kami nag-surrender. Ang sabi nila, inabduct kami. Kaya the Armed Forces of the Philippines was surprised on that matter. Kaya lang po, ang issue ang relevance po ng statement po ni Secretary Remulla doon po sa perjury. Kasi nung nag-execute sila ng affidavit, na surrendery sila. Nung namang pinesenta na sila ng NTF-ELCAC, ang sabi nila, hindi ho kami surrendery, inabduct kami. So, may violation po yung mga bata na yan. Pero sabi naman po ng kabila, nung nagperma sila ng affidavit, hindi sila naibigyan ng abogado na gusto nila. Kaya it's a matter of different views. So perspektibo po yan. Kaya ang sabihin natin, kung sinong gusto magsampa ng kaso, magsampa. Kung sino naman ang gusto magsampa sa kabila, magsampa. And it's up to the prosecution to determine what is really the applicable law that matter. So ang relevance naman ng po statement ni Secretary Remulla, doon lang po sa affidavit. Tama naman po siya. Kung nag-execute ng affidavit yung dalawa, and it was in front of a lawyer, Paul lawyer, at saka binaliktad nila, sakto naman po yung elemento, may perjury na. Kaya it is up to the two, Castro and Tamano, to refute the statement of Secretary Boying Remulla. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I was there when the two were in the Commission on Human Rights. At ang sinabi po nila ay talagang dinukot sila. At ang sinabi po nila, paano sila, actually nag-sorry pa nga yung isa sa CHR chair kasi sinabi niya na nag-execute sila ng ganyan, wala silang magawa kundi pumirma dahil sila ay under duress na sa loob ng kampo ng kasama ang mga iba't ibang mga, kasama pati yung battalion commander, no? So, Mr. Speaker, hindi po sila, no, yung dapat natin tingnan dito ng masama. In fact, napakatapang po nila na ipinahayag during the press conference dahil wala na daw silang magawa kundi sabihin ito sa taong bayan kung ano yung nangyayari sa kanila, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ang tanong ko lang naman, as a last question, Mr. Speaker, parang paano ma-assure yung impartiality ng Department of Justice on the investigation conducted or to be conducted given that the statements made by Secretary Remulla seems to be very biased against Jed and Janila and seems to have already painted the two environmental activists as part of the CPP-NPA. Mr. Speaker. Before you answer that, Mr. Sponsor, may I remind Congresswoman Broses that will be your last question? Yes, Mr. Speaker, pasagutin po natin yung ano. And that Mr. is the Speaker, question. yes. Please proceed. Thank you. Ang prosecutor naman po ay hindi judges. Ang sa batas po natin, yung dapat impartial yung judges because they have to listen to different views. They will determine who is telling the truth and they will evaluate all the evidence presented. Ito naman pong prosecutor, kung may biktima, kung may isang tao naging biktima ng kaharasan, si prosecutor naman, kung nakikita niya na may probable cause at merong degree of certainty na magiging nagawa o magiging konviktado yung kaso, yung tao na yan, si prosecutor naman talagang partial yan. Kasi siya yung abogado ng biktima. He will be the one, the prosecutor is the one to prosecute the case. Ay hindi dapat impartial yung prosecutor na yan. Kasi pag impartial ang prosecutor na yan, dapat matanggal siya sa trabaho. I was asking the impartiality of DOJ, Mr. Speaker.
Si DOJ, yun nga, kamay naman ni DOJ yung si prosecutor. Kasi kung ano yung trabaho ni prosecutor, yun din ang trabaho ni DOJ. Kung nakikita ni Secretary DOJ yan, na mali yung ginagawa ni prosecutor, ay talagang partial din si prosecutor, si DOJ dyan. Sasabihin niya kay prosecutor, mali yung ginawa mo. Basta ang importante, ang trabaho ng DOJ is to protect those complainants, yung mga biktima ng kaso. Hindi pwede maging partial si DOJ dyan. Kasi yung trabaho ni DOJ is to protect the victims of crimes, Mr. Speaker. Honorable Madam Arlene Speaker. Rosas, your time is up. Yes, Majority Leader. Yes, Madam Majority Speaker. Leader. Yeah. Madam Speaker, last na lang, Madam Speaker. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Lalo na kung saksi tayo sa mga ganon. In fact, mag-i-interpolate ako noon, Madam Speaker. Nandito ako, kailangan ko mag-interpolate ng time na yun. Pero kailangan kong pumunta doon kasi nung NTF-ELCAC na press con, ang sinasabi na ng mga bata, kami ay dinukot. Under custody pa rin kami ngayon ng military. Kung hindi sila maaalis doon, pabalik sila sa kampo. And we have had so many cases. Yesterday, I was telling the DND ng cases. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman na-resolve yung mga cases na yon. That was under the DND Secretary, si Gilbert Chodoro. Yung time ni Palparan. Si Sherlyn Cadapan hindi na nalitaw. Madam Speaker, si isang kasama niya, isa pa, si Empeño, those two, during that time, hindi pa nalilitaw hanggang ngayon. We have 72 cases of desaparecidos, Madam Speaker. So, Madam Speaker, hindi natin ito mariresolve ng mga pagsagot na, we will be impartial, etc., etc. Anong hustisya meron tayo dito, Madam Speaker, kung ganito? Madam Speaker, I have so many questions on the DOJ, Madam Speaker. I move, Madam Speaker, to defer the Move to budget. suspend, Madam Majority Speaker. Leader. Move to Session suspend. suspended. Ito, gusto ko lang maging patas Talagang may pagkakamali si Secretary Boying. Uncalled for. Yung kulang sa wisdom. Medyo may konting kalutangan. Dinala na naman niya sa pagkabrusko. Yung kagaya nung nangyari kay General Bantag nung iniimbestigahan pa yung kaso. Kung ano-ano lang pinagsasabi. Ongoing pang investigation. Tinatawag niya ng mastermind si DJ Bantag. So, nawawalan tuloy ng impartiality ang Department of Justice. Tama ba yun? Impartial. Lumalabas, bias siya. So, dito sa pangyayari sa mga activist, lumalabas, bias na naman siya. Although ulitin ko, maganda yung hangarin niya kasi gusto niyang tulungan ang Armed Forces of the Philippines. Kailang instead na nakatulong, hindi. Okay, so, hindi ako conforme yung sinasabi ni Secretary Boying peer pressure ang dahilan bakit bumaliktad yung dalawang activist. Kasi sa totoo lang, talagang nag-surrender sila. Ang National Task Force, NTF-ELCAC natin yan, maganda ang proseso. Pag ganyan na may nagsusurrender, hindi military ang humahawak niyan. Pasok ang DOJ, Public Attorney's Office, iba't ibang ahensya. So, naniniwala ako na ginawa lang ng Armed Forces yung trabaho niya na tinanggap, yung nag-surrender. Then mamaya, inalalayan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno.
So walang ginawang kalokohan ng Armed Forces. So, September 2, nag-surrender yung dalawa. Inalagaan, inayos ang papeles. September 19, press conference na ng NTF-ELCAC. Akala ng ating gobyerno, NTF-ELCAC, na magsasalita yung dalawa o pabor sa gobyerno. Kailan doon sila naisahan. Nagsalita yung dalawa against sa gobyerno, against sa armed forces. So, balik ako doon sa statement ni Boying na peer pressure, yung pinilit o tinakot ng kasamahan. Paano sila tatakutin na nag-surrender sila September 2 hanggang September 19, ano yan, yung nasa poder sila ng gobyerno. Paano sila ma-pressure ng kasamahan nilang aktivista? Kaya mali yung sinasabi ni Secretary Boying na peer pressure. Ano ang basa ko nito? Plano talaga yan. Kasi, ang daming nagsusurrender. If my memory is right, according to Pau, Attorney Acosta, Persida Acosta, mga 3,700 na katao na ang nagbalik loob sa gobyerno for a certain period of time. Hindi ko lang nakuha yung time period. 3,000. So marami-rami yung inaasikaso, tinutulungan ng NTF-ELCAC, nagbabalik loob sa gobyerno. At halos lahat sila maganda ang kalalagayan. Again, balik tayo kay Secretary Boying. Sa sunod po, Mr. Secretary, huwag na kayo ang magsalita. Kasi dapat ang Secretary of Justice, ipakita mo yung sense of justice talaga, impartial ka. Pabayaan mo ang prosecutor na sila ang mag-determine muna ng probable cause. So dapat ang SOJ tahimik lang o iwasan niya yung ganong magbitiw ng salita na kasi lumalabas ano na siya bias. Kaya nangyari na yan kay General Bantag, grabe yung kanyang pagkabayas. Nangyari kay ex-congressman Tebes, grabe ang kanyang pagkabayas. So ito na naman sa kaso ng dalawang environmentalist. To me, bias siya. Kulang sa pag-iisip, kulang sa experience. Kaya nung pinutakti na siya ng media, iba-iba pa, kasi naging viral na yun eh. Yung sa budget deliberation, hindi nila masagot kung papaano na peer pressure yung dalawa na all the time, yung September 2 to 19, nasa pangangalaga ng gobyerno yung dalawa. Wala talagang peer pressure. Mali ang SOJ. Hindi niya alam plinano yun. Kaya, ganyan po kamaro ang mga makakaliwa. Naranasan ko na yan eh. So, dito nakita ko na naman yung similar case kay Jelen Dayong nung kapanahonan ko. Major pa lang ang ranggo ko noon, napasabak na ako ng ganyan eh. Ngayon, ginawa ulit dito sa nangyari sa dalawang aktivista. At itong ating Secretary Boying na nagmamagaling, ulitin ko gusto niyang iligtas ang Armed Forces of the Philippines sa kahihiyan. Kaya lang mali yung sabi niya na peer pressure. No, there was no such peer pressure dahil plano na yun in advance. Ganon ang gagawin ng dalawa. Biglang babaliktad. Okay? So, anong lesson learned natin dito? Kung kulang tayo sa karanasan o kulang sa little learning is dangerous. So sana matuto ng ating Secretary Boying na huwag nang magbitiw ng ganong statements. Di ba yung kay Kataruha na ano na naman siya,
na kuryente na naman, na fake news siya. Ano pa? Dami, fake news niya, yung kay Tebes. Ang dami niyang sinasabi noon na babalik na si Tebes. Wala namang bumalik na Tebes. Kay DG Bantag, 2 beses niyang sinabi na mag-surrender si DG Bantag. Wala mang nag-surrender. So, yan na, hindi na natuto. Kaya maganda siguro, kantahan natin si Boying.